May iniimbestigahan ng posibleng motibo at mga salarin ang mga otoridad sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinoy at ang kanyang driver. Kabilang dyan ang lumabas sa ilang ulat na may ugnayan niya sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Saonte. Kuha ang video na ito noong March 29 ng gabi sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kitang dumating ang isang luxury van na galing EDSA. Pumarada ito sa gilid bago bahagyang umabante. Ilang saglit pa maaaninag nang bumaba ang dalawang lalaki mula sa van. Ang inabando ng van na yan ang huling sinakyan ng negosyanteng Chinoy na si Anson Ke at kanyang driver bago sila dinukot. Tumagal pa ng ilang araw ang van sa lugar bago ito imbestigahan noong Martes. Miyerkules naman nang matagpuan ang bangkay ng negosyante at kanyang driver sa Rodriguez, Rizal. Sa isang joint press conference, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil at Justice Secretary Boying Rimulya na meron na silang impormasyon kung ano ang motibo at sino ang mga sangkot sa pagdukot. Malaki kasi yung twist eh. So hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita. We have theories and we have suspects. Yung theory, syempre, why the crime was committed and by who. Yung dalawang tanong na yan, we are working on it already. Tumanggi na sina Marbil at Rimulya na idetalya ang impormasyon dahil sensitibo raw ito at posible makaapekto sa paghuli nila sa mastermind. Bine-verify naman ng mga otoridad ang lumabas na ulat na may kinalaman umano sa Pogo at paghihiganti ang pagpatay kay Ke. We're having a lot of validation done para we can make sure that all of this information is correct. Kasi syempre not all of it will be so accurate as to depict a true picture. Dapat talaga ma-validate natin lahat. Iginiit naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na tinututulan ng kanilang grupo ang mga negosyo na may kinalaman sa Pogo. We're very strict. We don't want Pogo to be related to us. So we're also very particular with following the law. Kailangan yung mga member namin law-abiding citizen. That is the bottom line. If everybody follows the law and obey the law, wala tayong problema. Tiniyak naman ni Marbil na walang sangkot na pulis sa pagdukot kay Ke, pero hindi sinagot ni Marbil kung may dayuhang sangkot sa pagpatay sa negosyante. Isang panibagong task force naman ang binuo ng DOJ kasama ang PNP, NBI at Bureau of Immigration para tumutok sa mga insidente ng kidnapping. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos sa kanila na tutukan at resolbahin ang mga insidente ng kidnapping. Sa datos ng PNP, may 13 kaso na ng kidnapping sa bansa ngayong 2025. Karamihan sa mga biktima ay mga Chinese. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng task force sa mga Filipino-Chinese community para mahikayat ang mga ito na mag-report sa mga otoridad at marisolba ang mga kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.